No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bernard in this week's edition of Once Upon a Saint. Yes! Woo! Magandang umaga sa inyong lahat at blessings po sa lahat na nanonood na ating palatuntunan ng inyong lingkod. Si Brother Bernard Factor Canyaveral nag-aanyaya. Kami po ay samahan sa ating palatuntunan Once Upon a Saint! Hey! 2 dekada na tuloy-tuloy po tayo naghahati ng totoong buhay at pakikipagsapalaran ng mga tunay na superheroes. Walang iba kung hindi ang mga banal. Yehey! Kasama pa rin natin ang mga kabataan mula sa Cabisig Elementary School at tayo nandito sa kanilang magandang parokya ng St. Francis of Assisi na matatagpuan natin sa Midtown. Yes! Maraming salamat na muli sa ating mga kaibigang pari dito sa inyong lugar at sa ating mga parishioners. Mabuhay po kayong lahat. At syempre, tanuhin pa rin natin ang mga bata kung ano masasabi nila sa kanilang parokya. Si Krista. Yes, Krista? Dito po sa aming simbahan ay malinis, malawak, maganda po at higit po sa lahat, marami po nagsisimba rito. Yes! Ahoy! At si ate naman, ano masasabi? Dito po sa aming parokya, malinis po, maaliwalas, makulay at maganda po. At ang marami pong activity ditong ginagawa. Gusto ko lang po kayong anayahan na pumunta po sa Legion of Mary. Uy, para mga bata po pwede dyan sa Legion of Mary. Palapakan din natin si ate. Yes. Aming simbahan po maganda, maaliwalas, tapos po malawak po. Yeah. Naanyanyahan ko po kayo na pumunta sa Legion of Mary tuwing Sabado po. Membro din kayong dalawa ni ate. Maraming salamat at si ate pa rin. Yes. Iniimbitahan ko po kayo pumunta dito sa aming simbahan na maganda at sana po pumunta po kayo dito sa gusto nyo. Yes. Hindi lang nababanggit ng mga bata ha. Meron ho sila ditong relic ni St. Francis. I was hoping one of them will make mention of that pero nakalimutan po siguro dahil meron silang very particular dun po sa lugar na yung parati po yung may ilaw. At syempre nagpapasalamat po tayo sa kanilang obispo kay Bishop Francis sa pagbe-bless ng kanilang altar noon pong kanilang feast day, October 7 ginawa dito sa kanilang parokya. Palakpakan po natin. At syempre, kasama pa rin natin ang mga kaibigan natin sa FRC at syempre sa Legion of Mary, ang ating mga kaibigan. Magandang araw po, Ate. Kumusta? At si Ate naman, yes, si Ate Mercy po, ng Legion of Mary. Ate Rina, talagang naman. Tingnan nyo mga kagandahan nitong ating mga kaibigan. Ate Rina, matagal na po kayo membro ng ating FRC. Almost 7 years na po. 7 years! At paano nyo tapuan ng FRC? Sino nag-introduce sa inyo? Si Father Jamie po, Padilla. Dahil pumunta po siya dito. Siya po ang nag-ano dito. Yes. Ang sinasabi natin sa FRC, the family that prays together, stays together. And a world at prayer is a world at peace. Peace. Kailangan po natin magdasal parati para sa kapayapaan sa buong mundo. Ang Legion of Mary, matagal na po ang Legion of Mary, correct? Yes, brother. Dito po tayo sa Kaparayan. Ang Legion of Mary ng St. Francis of Assisi, Midtown, Floodway, Cainta, Rizal ay tinatagpo noong June 1, 2017. Kami po ay nagpupulong every Thursday. Yeah. Ang pangalan po ng aming presidium ay Regina Celli. Regina Celli. Inaanyayahan ko po kayo na sumali sa aming Legion of Mary ng St. Francis of Assisi. Masarap magparangal at maglingkod kay Mama Mary, Ave Maria. May na-affiliate din po na 2 presidium ng junior, Angelorum Regina, Salve Regina. Salve Regina. Every Saturday po kayo dito? No, Father. Every Thursday. Every Thursday. Yes. Kayo naman po, ate. Anyayahan Ang din Family po. Rosary Crusade po ay nanyayahan po namin kayo na every first Saturday po mayroon po kaming meeting. Tapos weekly po nililipat namin si Mama Mary sa bahay-bahay. Nagkakaroon po kami ng gospel reading po at sharing po ng bawat membro din po ng pamilya. Masarap pong maging membro po ng FRC sapagkat lagi kang nasa puso ni Mama Mary. Ang pagro-rosary po ay nakakatulong sa pamumuhay, sa pang-araw-araw natin pong paglalakbay dito sa buhay na ating tinatahak na nilikha po natin Panginoong Jesus. And always inire-remind natin sa kanila ang habilin ng ating founder, the servant of God, the Venerable Father Peyton. The family that prays together stays together. A world at prayer is a world of at peace. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat. Palapakan po natin sila. Thank you po, ha. Thank you, ha.
Ay, nako mga bata. Paano kaya ang mundo kung walang nagdadasal? Sino sa inyo marunong magdasal? Taas ang kamay. Anong dinadasal natin, kuya? Nagdadasal ka para? Para po sa family. Sa family. Sa friends po. Sa friends and families. Sino pa nagdadasal? Anong pinagdadasal mo, ate? Family ko po. Sa family tsaka rin? For guidance po and Guidance. for Savior. Safety and... Ano pa ang pinagdadasal natin? Ha? Sino pa? Anong pinagdadasal natin? Yes, ate, ikaw. Anong pinagdadasal mo? Pinagdadasal ko po na palagi niya po kaming bantayan sa araw-araw po namin pamumuhay. Very good. Ipinagdadasal ba natin ang ating mga kaaway? Dapat ipagdadasal natin ang ating mga kaaway na maging kaibigan natin. Correct? Ipinagdadasal ba natin ang ating mga guro? Pinagdadasal ba natin ang ating mga kaparian? Ang ating Pangulo? Dapat ipagdasal natin at ang lahat ng mga nasa gobyerno. Ha? At palakpakan natin ang ating mga nakasama dito sa ating palatuntunan. Ha? Muli ang ating pasasalamat sa inyo pong lahat na nakasama natin dito. Ha? At syempre, narito na huling bahagi ng pakikipagsapalaran at totoong buhay ni Saint Francis of Assisi. Isang matandang leproso. Niyakap niya, hinalikan, binigay ng kanyang kasuotan at pagtingin niya, wala na ang matanda. Nagpabago ito, ha? Nagpabago ito sa pananaw ni Saint Francis sa pananampalataya. At nung nagdadasal nga siya sa simbahan ng San Damiano, may narinig siyang boses. Francis. Francis. At nung tumingala siya, Wari, nakita niya sa krus na yon, sa Byzantine Cruz, ang mukha ng ating Panginoon. At ang sabi sa kanya, build my church. Itayo mong muli ang aking simbahan. Ang buong akala ni Francis, dahil yung sa San Damiano, igiba-giba na at wala na halos nagsisimba at halos napabayaan na. Sabi niya, kailangang ipatayong muli ang simbahan, kailangan ko ng pera. Ang ginawa ni St. Francis, pumunta doon sa tindahan ng tatay niya, kinuha yung mga telang pagkagaganda, ibinenta, at sumakay siya ng kaba, ibinenta para magkaroon siya ng pera, at pinuntahan niya yung pari doon sa San Damiano. Sabi niya, Father, may pera na ako, ipagawa mo ang aking simbahan. Sabi ng pari, teka muna, sandali lang, saan mo kinuha yung napakaraming pera na yan? Ayoko, kunin mo na ito, ipagawa mo ang simbahan. Kasi yun ang akala niya. Nalaman ng tatay niya na si Pietro na nawala yung pagkamamahal niya mga ibinebentang tela. At sinabi ng katulo na kinuha ni Francis, nagalit. Nagalit yung tatay. Hindi mo dapat ginawa yan! Ninakaw mo yung pera ko! Sabi niya ganyan. Medyo nagkakabungguan na yung ama at anak. At para matahimik, dumating si Bishop Guido II. Para pakalmahin yung dalawa. At sa ginawa mo na yan, Francis, tandaan mo ito, simula sa araw na ito, hindi na kita anak. Nasaktan si Francis, sumagot si Francis. Mula sa araw na ito, unti-unti niyang hinubad ang kanyang damit. At halos wala na, nagulat yung lahat na nag-uupad si Francis. Wala na akong ama. Nagulat lalo si Pietro. Sabi niya, ang aking ama ay nasa langit. Our Father who art in heaven. Lalong nagalit ang tatay. Naawa ang obispo, binigyan siya ng isusuot. Ang naisuot sa kanya ay sako. Pero hindi siya nagdalawang isip, kinuha na yon at umalis siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Noong naglalakad siya, sinalubong siya mga magnanakaw at binugbog siya. Sugat-sugat. Pero hindi pa rin siya nagpatalo, umaawit pa rin siya ng papuri sa Diyos. At naglalakad siya. Habang naglalakad siya ng papuri sa Diyos, may mga ibon. Anong huni ng ibon? Huni ng ibon? Tweet, tweet, tweet. At
Napatigil siya at sinabi niya, ang Diyos, mahal kayo ng Diyos. Ang mga ibon na lumapit lahat sa kanya. Kayo ay walang pugad, subalit alam ng Diyos ang inyong at napuno ng ibon sa paligid na may dumadapo. Purihin ang Diyos. Tuwang-tuwa siya. Pumunta siya sa mga kagubatan, sa mga kuweba, sa mga ilog at nakita niya ang pag-ibig ng Diyos. Later on, may mga tao naniwala sa kanya at sumasama sa kanya. Francis, sasama kami sa iyo. Gusto namin ang sinasabi mo. Halika kayo. At nagsuot sila ng kulay, brown na kasuotan at tali dito. At naglalakad sila kung saan-saan sila nakakarating. Naging 12 tagasunod niya. At binabalita nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Dahil ang mga panahon na yon, napakayaman ng simbahan. Ang mga obispo, ang mga suot nila kasuotan, sabi niya, pag mahirap ka, wala ka nang kailangan. At ang ating puso ay napupuno ng pag-ibig ng Diyos. Kung huli, nagulat siya. Pagtingin niya sa mga kamay niya, God. Sabi niya, ano ito? At alisin, may sugat din siya. At may sugat din siya sa ano yun? Nagkaroon ng stigmata ang si Francis. Siya ang kauna-unahan bago pa si San Padre Pio na nagkaroon ng stigmata. At kung huli, unti-unting dumidilim ang kanyang paningin. Para siyang mabubulag. At yung mga tao kinakabahan dahil may lumalapit na lobo sa kanilang lugar, yung wolf. At kinakain niya yung mga bata. Sabi nila, Francis, anong gagawin namin? Kahit na dumidilim ang paningin, lumakad siya sa kagubatan at hinanap niya ang lobo. Halika. 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 Huwag ka nang babalik. Bibigyan kita ng pagkain. Tuwing ganitong oras, huwag ka nang bababa sa bayan. Naintindihan mo? Naintindihan mo ba ako? Magkaibigan tayo. Lumapit pa yung ibang mga lobo. Naintindihan niyo ba? Umalis na kayo. Nag-alis yung mga lobo. Simula noon, tuwing alas 6 ng hapon, dumarating mga tao, nagbibigay ng at wala nang pinatay. Dakong huli, nararamdaman na ni Francis ang pagdating ng kanyang kamatayan. Ang kanyang mga sugat sa katawan ay patuloy na lumalala at naroon ang napakarami niyang mga tagapaglingkod. Umabot sa 5,000 katao ang kanyang mga tagasunod. At naitatag niya ang Order of Franciscan Order na nakilala na sa buong mundo, si Saint Francis of Assisi. Namatay siya na October 3 pero ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan ng October 4 at mapalad kayo na taga rito sa inyong parokya ng Saint Francis dahil ang tinuturo niya ay pagmamahal sa mga mahihirap. Si Saint Francis of Assisi. Palakpakan natin mga bata. Nagustuhan niyo ba mga bata ang kwento ni Saint Francis? Lagi tayo magdasal at humingi ng tulong sa isang pangsantong banal. Pero bago tayo tuloy magpaalam, lagi lang po nating inihabilin sa inyo ang mga kataga ng ating founder, the Venerable Father Patrick Peyton, CSC, to always pray. And we pray as a family because the family that prays together stays together. And a world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint!